Mayday Friday mga karangkada, check muna natin ang traffic situation dyan sa may Quezon Avenue corner, Roses Avenue. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen. Dito sa right side, yung halos hindi gumagalaw, yan yung papuntang Espanya, papuntang Quiapo. Ngayon, bakit nga ba mabigat ang daloy ng trapiko? Kasi nandyan din yung entry point ng Skyway. So minsan yung mga pumipila paakit ng Skyway, umaabot sila dun sa mga sasakyan na papunta ng underpass at tatagos ng Santo Domingo. Kaya talagang mabigat ang daloy ng trapiko dyan sa mga oras na ito. Samantalang sa left side ng inyong mga screen, yung mga gumagalaw pa naman ng mga sasakyan, mabilis pa naman ang daloy ng sasakyan sa mga oras na ito. Yan naman yung Quezon Avenue papunta sa Quezon Memorial Circle at papunta ng Tandang Sora at Fairview area. Sa mga oras na ito, wala pang magiging problema ang mga motorista sa lane na yan. Puntahan naman natin ang live footage dyan sa Plaza Libertad sa Tacloban kung saan nandyan ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Nakikita natin ngayon si Senatorial Bet Abby Binay at kanina nga naglakad na rin dyan si Senator Francis Tolentino. Kanina rin nakita natin si Congressman Erwin Tulfo at iba pang mga senatoriables nandiyan ngayon. Malamang wala dyan si Senator Amy Marcos. Na nagsabi na kanina. Oo, Hindi siya makakapunta. na hindi niya matanggap ang nangyari sa dating presidente. Kaya wala siya dyan. Isi-skip daw niya itong campaign na sortie na ito dyan sa Tacloban. So abangan po natin, will they address this issue kaya, ng pagkaka-aresto sa dating Pangulong Duterte? Oo, or will they choose na wag na lang O mag-comment? deadma. Yes, Deadmahan na ba to? Pero yung iba po, nag-aantay sa ilang mga senador natin na magbigay ng statement. Yung iba nagbigay ng statement. Yung iba safe yung statement. Yes. Yung iba, no reaction so far. Medyo critical kasi kung magbibigay ka ng statement. Oo, nga hindi mo malaman, will it make or break them, Oo. Well, malay na lang natin, Of course, akit sila sa entablado. Baka sakali may mag-address. Malalaman natin yan mamaya. Or not. Biyernes, March 14, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bangkay ng lola na napugutan ng ulo, ipinahukay ng mga kaanak. Duda raw sa resulta ng investigasyon na walang foul play. Pulis na nagkabukol matapos pukpukin ni Hanilet Avancenia, hindi na magsasampa ng reklamo laban sa common law wife ni ex-President Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, maayos naman ang kondisyon matapos sumailalim sa medical check-up sa Philippine Embassy sa The Hague bago ang kanyang pre-trial sa ICC ngayong araw. Isang ospital, pinamahayan na ng daga. At dance collab ni Niana Guerrero at Blackpink Lisa trending. Ipinahukay ng mga kaanak ang bangkay ng lola sa Cebu na napugutan umano matapos atakihin ng aso. Hinala nila may foul play sa pagkamatay ng matanda. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Hinukay ng NBI Forensic Team ang katawan ni Lola Miguela Barino sa bayan ng Ronda sa Cebu. Ito ay matapos humingi ng tulong ang mga kaanak ng matanda sa NBI. Matatandaan na nitong Pebrero 1, nagulantang ang mga taga-barangay Cantabong Dumanhog, Cebu nang madatnan ng isa sa mga pamangkin ni Lola Miguela ang kanyang katawan na wala ng ulo. Ayon sa mga kaanak, hindi sila naniniwala sa resulta ng investigasyon ng mga polis na aso ang dahilan ng pagkakapugot ng ulo ng matanda. Malakas nila ang kanilang paniwala na may ibang pumatay sa matanda. Ayon sa NBI Manila, sa susunod na linggo pa malalaman ang resulta ng autopsy. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita.
Tumilapon ang isang motorcycle rider matapos mahagip ng ambulansya sa Zaraga, Iloilo. Sa CCTV nakuha sa lugar, paliko ang rider nang biglang dumaan ng ambulansya at tinamaan ng rider. Tumilapon pa siya pero nagawa ring makalakad. Yun nga lang, nasira ang kanyang motorsiklo. Huminto naman ang nakabundol na ambulansya at nagkaaregluhan din ang dalawang panig. Pinag-aaralan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng reklamong inciting to sedition laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod ito ng panawagan ni Roque sa mga taga-suporta na magkilos protesta sa EDSA matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na dapat lumantad na si Roque at pa siya ang mismong manguna dyan sa pagtitipon sa EDSA. Sabi kanina ng NBI ay may lead na sila. Pero may bagong balita tayo na nakita na nga dyan sa The Hague. Andyan sa ICC, itong si Harry Roque. So, nahaharap ngayon si Roque sa kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakaugnay niya sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At eto nga, no, kanina lang, 20-something minutes ago, nakita na po dyan sa ICC si dating presidential spokesperson Harry Roque. At para po, bigyan rin tayo ng mga bagong detalye tungkol nga sa plano nilang pagsampa ng inciting to sedition laban kay Attorney Roque. Makakausap natin live sa linya ng telepono si NBI Director Jaime Santiago. Magandang hapon po sa inyo, Director Santiago. Ay, magandang hapon din po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Apo. Okay, una po, anong reaksyon nyo? At nandyan na raw sa The Hague, itong si Attorney Harry Roque. Ayun nga po, tila siya ang tatayo na abogado ng dating Pangulo. Okay. Pero nagulat ba kayo, sir, na talagang lumitaw? Kasi yun na may mga chismis partner, di ba, na lilitaw ba o hindi? Kasi nga may alam niya na pinaghahanap din siya dito sa bansa natin at nagtatago. Nagulat ba kayo, sir, na bigla siyang lumitaw sa The Hague po? Expected na yun na talaga namang madulas, palipat-lipat ng lugar at nakakapunta siya sa kung saan niya gusto pumunta. Ganun po. Okay, pero di ba may plano kayong kasuhan po siya no, ng inciting to sedition? How will this affect the case na nandyan na po siya sa The Hague? Mhm. Yun po, ipapay lang namin dito sa atin sa sa Manila. At kinokolate po namin lahat yung mga deklarasyon niya, yung pag-aaya niya na pumunta sa EDSA, mag-people power ang mga tao. Malinaw na malinaw po yun na that would incite people to lumaban sa gobyerno or yung peace natin naapektuhan. Kaya yun, piniprepare po namin ng charges, ipapile po namin in due time. Opo, pero pag wala po siya dito sa Pilipinas, papaano po yan? Paano uusad po ang kaso na yan? Pwede nyo ba siyang may warrant of arrest sa The Hague? Pwede rin ba yun? The fact na alam natin kung nasaan po siya. Pwede pong i-file namin at pagka ang warrant of arrest naman po ang nag-i-issue niyan ay korte. So ipapile po namin ng kaso, susupina siya siyempre ng DOJ sa last known address niya or by publication. Pag hindi siya sumipot, di magpuproceed sa paghihiring ang preliminary investigation ng DOJ at if evidence warrant, ipapile ang kaso sa korte. Ang korte naman, pagka na-file na sa kanila, mag-i-issue sila po ng warrant of arrest. Ganun po yun. Okay, sir. Pero kung wala nga po siya, sir, paano yan? Well, meron tayong Interpol, meron tayong diplomatic relation with other countries. Opo. Pwede tayong mag-request ng extradition dahil may warrant of arrest dito sa atin. Yan po ang actually na trabaho ng organization na Interpol. Okay.
an organization yan ng mga police force sa iba't ibang bansa. Ganun po. Sir, ganito, actually, hindi ito yung first time na nanawagan si dating spokesperson na si Attorney Harry Roque na pumunta ng EDSA. Dati ginawa na rin po niya to noon noong nagkaroon ng hearing sa Congress. Pero sir, Yes, maraming beses na po. Yes, Maraming beses pero- na po siyang nag-aaya. pero ngayon lang po talaga tayo nagsampa. Kumbaga noon, hindi po. Tsaka ano ba yung elements para lang mas maintindihan po ng nanonood ngayon? Ano yung elements po para makasuhan siya ng inciting to sedition po? Ayun po, by speeches, oral letters, whatever, na nag-i-incite ka ng mga tao na hindi sumunod sa batas, magkagulo. Ayun po, inciting po to sedition po yung ganun. Ganun po, sir. Tapos yun nga, sir, ang inano is, yung anong reaction yun, na nananawagan siya at the same time, wala naman siya dito sa bansa. Ayun nga po, yun nga, nagtatawag ka ng mag-people power na ikaw na nagtatawag, wala naman dito. Yun nga mga susunod sa kanya, mag-isip-isip. Ito pong ginagawa niya nga pagtatawag ng mga rally, kilos protesta. Maaari po ba itong ground para sa disbarment bilang abogado? Pwede po. Isama na namin yan na thank you. Isama namin yan na hindi na siya tumutupad sa kanyang sinumpaan. May sinumpaan kaming mga abogado na we will uphold the Constitution of the Republic. Violation na po yan ng Constitution na nagtatawag pa siya ng kaguluhan para sa bayan. Kaya nga, so yung pala, yung ganong klase, is talagang pwede nga tanggalan siya ng pagiging abogado niya. Ngayon, sir, ano siguro magiging next step? Ayun nga, file tayo ng case, nakita na natin kung nasaan, ano yung mga plans po natin ba kung sakali po, sir? Ayun po, kinukulate nga po namin yung mga pronouncement niya. Magpapapreserve na po kami sa Facebook, basta sa lahat ng apps na lumabas yung kanyang anyaya na mag-people power. Iniipon na po namin lahat yun. Inaayos na namin ng aming cybercrime unit at in due time, magpapile po kami ng kaso. Oo. Tungkol naman po sa issue ng fake news, may sinabi ho kayo na baka damputin o arestuhin yung mga nagpapakalat ng fake news. Nasaan na po tayo dito? Meron na ho ba kayong planong arestuhin or na-aresto so far? Meron na kaming napaila ng kaso actually. Kinokulate na rin po namin isa-isa yung lahat. May listahan na po kami dito yung mga nagpapalabas ng fake news, yung mga trolls, yung mga ganyan ay inaayos na po namin ngayon. In due time din po ilalathala po namin yan. So ilan po yan, yung balak niyong filean ng kaso ng mga vloggers at mga nagpapakalat ng mga fake news na yan? Medyo marami, no? Not less than 20. Mga ganyan, 20 more or less. Ang nasa listahan na namin. Okay, at ano po? Identified namin. Ano po yung mga pinapakalat nilang fake news? Bukod dun iba-iba ho. I understand kasama dyan yung nagpakalat raw na na-detain sa Amerika nga ito nga si First Lady tama, Lisa tama. Marcos. Pero bukod doon, ano pa po yung mga ibang fake news na nagwa-warrant po ng kaso laban sa kanila? Marami po. Iba-iba pong mga patunayan naman natin na hindi tama at hindi totoong nangyayari. Pinapalabas nila. Example na rin yung may nagpalabas pa na nasa hospital si General Torre, kinunan pa ng litrato yung nakahiga sa kama. Marami pong ganun, ma'am. Okay. Kaya lang, ang ano namin dito, ang maaaring ikaso ay cyber libel. Okay. But then, in cyber libel, isang element is that the libeled individual should
file a complaint. Oo, ganun po. Kung yun namang mga nilalibel nila, hindi naman nagpa-file ng complaint, hindi po magpo-prosper yun sa Department of Justice. Okay. Ganun po yun. Sir, ganito, no? May sa video ngayon, ito yung sa hawak ko na phone. Ito partner, nagla-live na si Attorney Harry Roque mula sa Dahig. Kasama niya si VP Sara. So actually sabihin nga natin kung mayroon siya impormasyon kung nasaan si Attorney Harry Roque. Well, ito, ang dami nang nanonood sa Ayan, kanya. kitang-kita ko nasan siya. Oo, kasama niya si VP Sara. Sir, ang tanong ko lang, kung sakali ba, pwede niyang gamitin yung lagi nilang excuse na parang freedom of expression or freedom of speech lang, yung ganong pag-aanyaya niya po? Ay, yun nga po, yung freedom of speech, freedom of expression ay hindi po absolute. May limitation po yun. Pag nag-overstep ka na sa batas, makakagulo ka na, makakapaminsala ka na, makakasakit ka na ng tao, you will be held liable. Okay. Okay. Sige. Okay, sir. Maraming salamat po po. sa inyo, NBI Director Jaime Santiago, sa pagbibigay ng oras po ninyo sa mga isyong ito. Salamat din po sa inyo, ma'am. Salamat po. Salamat. Isinapubliko ng Korte Suprema ang inilabas na sa resolusyon noong March 12 na nagbabasura sa hiling ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa para maglabas ng temporary restraining order na pipigil sa mga opisyal ng gobyerno na ihain ang warrant of arrest ng ICC. Ayon sa SC, hindi na ipaliwanag ng maayos kung bakit kailangan ng TRO. Hindi na magsasampa ng kasong direct assault ang SAF officer na umano'y hinampas ng cellphone ni Hanilet Avacenia, partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP, personal na desisyon ito ng pulis dahil itinuturing siyang bahagi ng hazard ng kanilang trabaho ang insidente. Sa ngayon, nagpapagaling na lamang sa kanyang malaking bukol sa ulo ang SAF officer at nakatakdang bumalik na sa serbisyo. Posibleng i-turn over ng Quad Committee ng Kamara ang ebidensyang nakalap nila kaugnay ng drug war ng nakaraang administrasyon. Pero yan ay kung maglalabas ng sapina ang International Criminal Court. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, bagamat umatras na ang Pilipinas sa ICC noong 2018, may umiiral pa rin na obligasyon ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon. Giit niya kung may sapina, malaki ang posibilidad na sumunod ang komite. Ito'y kasunod ng pahayag ng Korte Suprema na maaaring saklawin pa rin ng ICC ang mga pangyayaring naganap bago pa umatras ang bansa mula sa Rome Statute. Tutol ang Department of Justice sa panukalang pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization or Interpol. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, magiging malaking kawalan ito para sa bansa, lalo na't lumalawak ang transnational organized crime. Paliwanag niya, kung aalis ang Pilipinas sa Interpol, mas mahihirapan ang mga otoridad na mahuli ang mga kriminal na tumatawid sa ibang bansa. Pinuna ng ilang mambabatas si Vice President Sara Duterte matapos niyang tawaging pagyurak ng soberanya ng Pilipinas ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paalala ng mga kongresista, pro-China ang naging paninindigan ng dating Pangulo sa West Philippine Sea. Ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega, maaaring i-copy-paste ang pahayag ni VP Duterte at gamitin ito sa usapin ng WPS. Samantala, sinabi naman ni Assistant Majority Leader Jude Asidre na hindi na dapat bigyang pansin ang pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng umano'y dayaan sa halalan. Ayon sa House panel na hahawak sa kanyang impeachment trial, Senado na ang magpapasya kung kailan sisimulan ang paglilitis. Maayos ang kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos sumailalim sa medical check-up ayon sa Philippine Embassy sa The Hague. Ayon sa embahada, hiniling ni Duterte kahapon na makausap ang isang consular officer. Kinumpirma ito ng isang International Criminal Court detention officer
na abisuhan ang embahada tungkol sa kahilingan ng dating Pangulo. Humiling din ang embahada sa ICC Registry na mapadali ang consular visit, pati na rin ang pagdalaw ng kanyang abogado at isang miyembro ng pamilya. Sa aming pagbabalik, Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayalde, susunod nga ba na ihaharap sa ICC? Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita! Ayan po ang live footage mula po dyan sa Plaza Libertad sa Tacloban, kung saan nandyan po ang bagong alyansa. Alyansa Para sa bagong Pilipinas. Oy, At kilala natin yan. oo nga, at ngayon ay man in black of the hour Yes. of this very moment. He is about to give a speech, si Congressman Erwin Tulfo, dyan po sa Plaza Libertad sa Tacloban. At na... Okay. Nakatakdang humarap sa unang pagdinig sa pre-trial chamber si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw sa anunsyo ng International Criminal Court. Alas 9 ngayong gabi, oras sa Pilipinas, naka-schedule ang pagharap ng dating Pangulo. Pangungunahan ni Presiding Judge Lulia Antonella Motoc ang pagdinig. Kaugnay nito, itinalaga ni Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medjeldea bilang legal counsel niya bago ang inisyal na pagharap sa ICC pre-trial chamber. Matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumutang naman ang posibilidad na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayalde ang susunod na ipapatawag ng International Criminal Court. Narito ang report ni Kat Kahuko. Posibleng isunod ng ICC sina Senador Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayalde sa mga aarestuhin. Ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel sa ICC, kasama sila sa 4 na pangalan na iniimbestigahan kaugnay ng war on drugs. Merong iba na pinagsususpetsahan na kabahagi nitong war on drugs at merong 2 iba pang pangalan na malinaw na nasa dokumento na ng ICC. Si Bato de la Rosa at si Oscar Albayalde. Si De La Rosa ang hepe ng PNP nang simula ng Oplan Tokhang, ang kampanyang nag-utos sa mga pulis na bisitahin ang mga hinihinalang drug users at hikayatin silang sumuko. Ngunit nauwi ito sa malawakang patayan kung saan libu-libong drug suspects ang napatay sa operasyon ng pulisya at mga hindi pa matukoy na salarin. Si Albayalde naman nahaharap sa alegasyon ng pagprotekta sa mga ninja cops na sangkot sa iligal na droga. Sa gitna ng issue, sinabi ng Malacanang na handa silang makipagtulungan sa Interpol. Ngunit wala pang confirmation kung may bagong arrest warrant na ilalabas. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest. Hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Mamayang alas 9 ng gabi, ihaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Haharap siya sa 3 hurado na pumirma ng kanyang warrant of arrest, i-verify ang kanyang identity as a suspect at i-inform ang mga kasong isinampa laban sa kanya, pati na rin ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Sinasabing libo-libo ang namatay sa kanyang kampanya kontra droga, dahilan upang masampahan siya ng crimes against humanity of murder. Pagdating niya sa The Hague, tila tinanggap niya ang pananagutan sa kanyang mga utos. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho ko at ako ang managot. Kung mapatunayang guilty, maaari siyang makulong ng hanggang 30 taon o sa ilalim ng exceptional circumstances habang buhay na pagkakabilanggo. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita.
Naaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa utos ng ICC. Pero ang tanong ng ilan, siya lang ba ang dapat managot sa war on drugs? May iba pa bang dapat panagutin? Narito ang sagot ng taong bayan sa Masa Sabi. Sa totoo lang, dapat panagutin talaga yon. Kung mapapatunayan talaga kasi mahirap ano yun yan eh. Diskusyon ng malalim. Tingin ko po yung dapat po mga panagutan po sa war on drug is yung mga polis po na nagpaplanta po ng droga dun po sa mga inosenteng kahit wala naman po kinalaman sa droga. Para po sa akin, sa tingin ko po, kailangan din pong managot po nung mga polis po na inabuso po yung kapangyarihan nila patungkol po sa war on drugs. Kung sino yung mga nakakataas na mga opisyal na polis, yun ang dapat na managot ng panahon ng Dahil sila ang nagpatupad. Dapat managot pa sa nangyaring war on drugs yung mga polis na hindi dumaan sa due process yung mga legal actions nila. At ngayon, makakasama natin via Zoom si Attorney Dino De Leon, isa sa partners ng Dargon Law at Direktor ng Human Rights and People Empowerment Center. Magandang hapon po ulit, Attorney. Welcome ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nino Corpus. Ng hapon, Jeff at Nina, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Alam mo, partner Nina, nung time na busy ka noon, na-interview namin si attorney. A day before lumabas yung warrant. Una-una, di ba, kung matanda ng attorney, bago i-release yung warrant, pinag-uusapan na tayo, medyo excited tayo. Nagulat ka ba nang the following day kaagad ay lumabas na nga talaga eventually yung warrant? Or in-expect mo na, attorney? Hindi naman kami nagulat sa aming mga grupo at sa human rights movement kasi actually lahat kami ay naiinip na noong mga oras na yon kasi marami na rin namang mga sinasabi nung nakaraang taon pa lamang na lalabas na ito. No? It has been long overdue. Yung mga biktima ng karahasan sa ilalim ni Mr. Duterte, ang panaghoy na nila noon pa ay hustisya. Kaso makikita natin, ni isang kaso ay walang na-file dito sa ating domestic courts kahit na napakaraming namatay, pinatay, nawala ng pamilya nung nakaraang administrasyon. No? So, nung mga oras na tayo nag-uusap, nilook forward na natin yan at nung mga oras naman na lumabas na iyon at ito naman ay in-implement ang surrender ni Mr. Duterte sa Interpol and then afterwards sa ICC, kitang-kita naman na marami sa human rights community ang nagalak at natuwa dahil kahit papano para bang may bukang liwayway, merong light under the tunnel at kahit papano ay yung hustisya ay nagsisimula ng gumalaw. Okay, so ano po ang ina-expect natin mamaya sa pagharap ni former President Duterte sa ICC pre-trial chamber? Pupupermahin ng ICC pre-trial chamber yung kanyang identity, kung siya ba talaga iyon. Tatanungin siya kung ano ba yung comfortable na lengguwahe na magpo-proceed yung proceedings. No? Babasahan siya ng kanyang mga karapatan under international law and the ICC statute at babasahin rin ang mga alegasyon at akusasyon sa kanya. No? Meron ding pagkakataon yan kung sasabihin niya guilty ba siya o hindi siya guilty. No? Pwede din siya mag-enter ng plea of guilty at sabihin niya ito lahat yung mga nangyari. No? Pero ito ay initial appearance pa lamang doon sa tatlong mga huwes, ng mga justices, mga judges na nagpalabas nung kanyang warrant of arrest. Yun yung ina-expect natin mangyayari. May partisipasyon na si Mr. Duterte dyan, may partisipasyon na dyan ang ICC prosecutor, at may partisipasyon na rin dyan yung mga nagreklamo ng mga pamilya ng mga biktima sa ilalim ng marahas na rehim. Okay. Partner attorney, sorry, na-miss ko. Nasabi ba niya? Nasabi ba, attorney, kung identify pa lang siya, hindi pa siya mag-enter ng anong plea na kahit na wala pa. Pwede na siya mag-enter actually ng plea, no? Pagpabasa okay. kanya, pwede mo sabihin na I admit all the accusations against me, no? Meron ng ganyang precedent dun sa International Criminal Court, no? Pwede niya nga sabihin yan at nothing prevents use from actually entering yung plea of guilty or not guilty. No? Pero sa totoo lang, ang talagang mangyayari dyan ay babasahan lang siya at i-acknowledge lang sa kanya. Hindi niya kinakailangan mag-enter ng plea ng guilty or not guilty, pero wala rin pumipigil sa kanya na sabihin na ako So kung let's say lang, lagi siya nagsasabi na I take inaako niya. responsibility, ganyan. Sakali Ano lang, di ba, na akuhin niya yon at sabihin guilty.
pwede mag-forthwith di ba, magkaroon na ng desisyon ang International Criminal. Yung nga kasi kung pag inamin mo na yung charges against you, matatake rin yan into consideration sa pagsentensya, no, noong International Criminal Court. Oo, ang bilis talaga ng mga pangyayari. What kaya if nga, nga, para tapos na? Kaya nga, di ba? Paano kasi pag kumatanda mo, attorney, kanina, meron tayong pinalabas na video na inaako niya yung paano kunyari biglang gawin nga dyan? So, ganun pala mangyayari. O, isa na naman Nandiyan na naman yung nakakagulat salitang forthwith na litong-lito ang mga Pilipino. Oo. Pero may isa pong tanong dito, attorney, pwede bang maghain ng bail itong si former President Duterte sa ICC? Yun ang tinatawag nating provisional relief or interim measures, no, na pwede ring ihain at ina-expect namin ihain ni Mr. Duterte. Ang sasabihin niya may edad na siya, no. Pero yung edad alone is not a consideration under the Rome Statute. Ang konsiderasyon dyan ay yung kanyang medical condition. Pero yung mga facilities ng International Criminal Court, detention facility, kaya naman advance niyan, chine-check yan na akpa sa international standards. May mga doktor, may mga nurses na pwede tumingin sa kanya. In fact, doon sa loob na mismo ng pasilidad, merong dong medical room, no. Ang hindi lang kaya doon yung mga grave emergencies na kailangan siyang dalhin sa ospital, no. So, ina-expect namin na hihingi niya yan. Pero babalansihin yan ng International Criminal Court doon sa mga iba pang bagay. Katulad ng una, gaano ba kalala or how grave are the accusations against him? Itong instance na ito, medyo grave kasi ito yung pinaka-tinatawag nating horrendous high crimes. Ito ay kasalanan laban sa sangkatauhan, no? Mass murder of a lot of citizens in an organized manner. Yun yung akusasyon laban sa kanya, no, in a systematic and organized manner, no, na mass ang implementation. So yung una yon ay ibabalansehin yan kung gaano ba kalala ang akusasyon sa kanya. Yun ang una. Pangalawa, titingnan rin ng korte kung meron ba siyang possibility of flight, no. Dahilan rin sa pagpigil niya doon sa pag-implement ng warrant, may posibilidad ng flight. So, I think yung pangalawa doon ay yung una, yung gravity ng kanyang accusations, medyo grave. Pangalawa, yung flight risk, naniniwala ako, personally at ang aming grupo, na malaki yung possibility of flight. Kasi kung babalik siya, kunyari for example, sa Pilipinas, pwede na yan magbarikada at malamang hindi na yan makukuha. Pero pwede rin naman siya bigyan ng provisional liberty, pero doon lang within the coercive jurisdiction of the International Criminal Court at mga miyembro niya. Yung pangatlong consideration dito is yung ability niya to tamper with evidence at to tamper with yung mga witnesses. Kitang-kita rin naman, kaya nga walang nagpa-file dito sa Pilipinas ay dahil sila ay natatakot, sila ay tinatakot, at kaya rin kami sa human rights community nahihirapang mag-file. Kasi kung kukunin namin yung mga certification, yung mga documentary evidence, even police reports, usually yan ay hindi na accurate, tampered with, di ba? At ang hirap na kumuha ng matinong ebidensya noong panahon ni Rodrigo Duterte. And even sa kasalukuyan, nagdadalawang isip yung mga police na mag-cooperate, yung mga witnesses na surface. Kaya nga napilitan ang mga nagrereklamo na magpunta sa International Criminal Court. No? So yung tatlong bagay na yon, I think will be considered by the International Criminal Court before they can grant any temporary relief kay President Duterte, including yung provisional freedom. Okay. Attorney, ganito sa ngayon, ang respondent natin ay isa pa lang, si dating Pangulong Duterte pa lang. At malaki ba ang posibilidad na madadagdagan to in the coming days, weeks, or months? Expectation namin ay si Senator Bato de la Rosa at saka si PNP Chief Albayade ang mga susunod na panghuhuli dahil sa Mayroon tayong nabitin ako doon sa nawala ng signal si attorney. Attorney, nawawala po kasi meron tayong technical difficulties. Yes, oo. Attorney? Naririnig niyo po ako? Yes, Okay attorney, sorry paki-ano lang, medyo naputol-putol po kayo doon. Wala po kami na si PNP Chief Albayade at si Senator De La Rosa mga susunod. Ang laging iniisip rin ng mga kakaroon ng divide, yung bansa, no? Napaka-importante rin na
marami pang mga susunod na huhulihin. Pero lagi nating iisipin siguro, saan ba tayo dito bilang biglang mamamayan? Saan ba dapat ang ating loyalty? Ako'y naniniwala ng ating loyalty ay dapat sa rule of law, sa konstitusyon ng Pilipinas, sa batas, at sa bansa. No? So ultimately, dapat isipin natin mabuti kung ano yung mga aksyon natin. This is an explicit call for sobriety and lucidness. Alam natin exciting yung mga panahon, no? Pero meron pang mga huhulihin at napaka-importante na bilang mamamayan tayo ay sober at tingnan natin, payagan natin yung rule of law to actually continue. Kasi bibigyan pa rin naman sila ng day in court na na bagay na hindi na ibigay sa lahat ng mga biktima ng marahas na giyera laban sa droga. Alright. Maraming salamat po, Attorney Dino De Leon. Samantala, hinikayat ni House Deputy Majority Leader Janet Garin si Senator Ronald Bato de la Rosa na sumama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague upang tumulong sa kanyang depensa sa International Criminal Court. Ayon kay Garin, sa halip na humingi ng proteksyon sa Senado, mas makakatulong si De La Rosa kung susuportahan niya ang legal defense ng dating Pangulo, lalo na't isa siya sa mga nanguna sa war on drugs. Si De La Rosa ay humiling ng proteksyon kay Senate President Cheese Escudero matapos sumabas ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. So, ang daming tanong talaga dyan, no? Yun nga. Kagabi ba na-monitor mo yung, yung social media mo? Sobrang active na social media. Oo, grabe. Yung kagabi, nagkaroon pa medyo nagpanic pa, nagkaroon pa yung mga doon sa camp ng mga Duterte. Medyo nag-create sila ng parang panic kasi sinasabi nasan daw yung proof of life, nasan daw pero eventually buti pinakita, nagbigay ng update. Yung pala sumailalim lang. Nagpunta medical. lang sa ospital. Yes, so nothing to worry about. Alright, okay. Samantala, kasama rin natin ngayon sa linya si 1st District of Iloilo Congressman Janet Garin upang pag-usapan ang naging pahayag niya na dapat samahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague at tulungan ito sa kanyang depensa sa ICC. Congresswoman Garin, magandang gabi po sa inyo. Congresswoman? Congresswoman Garin? Hello, ma'am. Okay. So, babalikan natin maya-maya si Congresswoman Garin. Pero kasi kung kung di man makapunta nga dun si Senator Bato, nakita naman na sa video, may rest back na si dating Pangulo. Nandun na si VP Sara. Nandun pa nga si Robin Padilla. Andun rin si Senator Robin Padilla. Sa kanya si Harry Roque. Oo, so siya na lang wala kumbaga sa mga kakampi, at sa team, Mabubuo na. Oo. Yung rest back niya. Sa aming pagbabalik, Andrea Brillantes, pasabog ang pagiging sobrang Latina sa kanyang birthday photos. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Balikan po natin sa linya ng telepono si Congresswoman Janet Garin. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman Garin. Nawala siya ulit sa linya ng telepono. Balikan na lang natin ulit. Kasi alam ko nasa siya kasama yata siya dun sa rally, campaign sortie na yun. Ng Alyansa. Oo, pero di ba yung kanyang panawagan, Oo, medyo matapang gusto natin malaman ano ba Hindi ko alam kung joke ba yun. Or ano yung pinaghuhugutan niya doon. Joke. Diba? Hindi. Pero kasi nga naman, ito ayaw. Sana makausapan natin, magkaroon siya ng magandang signal. Si Senator. Okay. Samantala, umabot ng 4.6 trillion pesos ang kabuang halaga ng strategic investment sa bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Gawad Bayanihan sa pamumuhunan, inanunsyo niyang 187 projects sa sektor ng enerhiya, digital infrastructure, pagkain at manufacturing ang naaprubahan at inaasang lilikha ng 300,000 trabaho para sa mga Pilipino. Dahil sa Executive Order No. 18 o Green Lanes, bumilis ang proseso ng malalaking proyekto gaya ng solar power plant sa Pangasinan at isang hyperscale data center sa Tarlac.
Imbis na sa Marso, sa Abril na sisimulan ang rehabilitasyon ng EDSA. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na kailangan pa ang dagdag na pagpaplano para sa pagpapatupad ng programa. Ayon kay Dizon, magpupulong pa sila ng MMDA at DPWH para ayusin ang traffic management plan. Tiniyak niya na magiging prioridad ng proyekto ang mga commuter. Tataas ng 4 na sentimos kada cubic meter ang singil ng Manila Water simula Abril. Kasunod ito ng paghina ng piso kontra dolyar. Katumbas ito ng 21 sentimos na pagtaas sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters at 90 centavos sa kumukonsumo ng 30 cubic meters. Wala namang pagbabago sa singil ng Maynilad. Inatasan ng Energy Regulatory Commission ang Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng 19.9 billion pesos na sobrang nakolekta nito sa mga customer mula July 2022 hanggang December 2024. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Di Malanta, nakabatay ang rate setting system sa forecast ng kita kada 4 na taon kaya may taunang pagbabago sa singil. Ipatutupad ang refund sa loob ng 3 taon. 12 centavos per kilowatt hour ang average na ipinababalik sa lahat ng customer ng Meralco. Samantalang 20 centavos per kilowatt hour naman ang nakatakdang refund sa residential customers. Inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang Chinese na si Jian Shan. Siya ang nakunan ng video na sumipa sa isang pusa sa Ayala Triangle sa Makati na siya nitong ikinamatay. Lumalabas sa record ng BI na overstaying na si Jiang. May 2023 nang siya ay dumating sa bansa pero hindi na niya na-extend ang visa niya noong September 2023. Nasa kustodiya na ng BI at nasa detention facility sa Taguig habang hinihintay ang kanyang deportation case. Nag-viral si Jiang nang makunan siyang sumipa sa isang nagpapahingang pusa sa parke. Namatay ang pusa dahil sa tinamong pinsala. Sa balitang abroad, mahigit 50 bilanggo ang tumakas mula sa isang kulungan sa Indonesia. Sa pulsa video ang pagtakas ng grupo. Nang makalabas ng gate, kanya-kanyang takbo na sa iba't ibang direksyon ng mga preso. Lumabas na sinamantala nila habang busy ang mga gwardya sa hapunan para tumakas. Agad namang tinugis ng mga pulis ang mga tumakas. 24 na sa mga pugante ang nahuli. 28 pa ang pinaghahanap. Pasintabi po sa mga maagang naghahapunan. Sensitibo po ang susunod naming balita. Ikinagalit ngayon ng mga netizen ang isang kadiring ospital sa bansang India. Paano ka naman kasi gagaling kung ang katabi mo sa kama ay mga daga? Sa viral video na yan, mahimbing pang natutulog ang mga pasyente. At di niya alam, pinagpipiestahan na pala siya ng mga daga ang dala niyang pagkain sa bag. Patakbo-takbo naman sa sahig at iba pang daga na sinlaki ng kuting. Hindi naman makapaniwala ang mga netizen sa nakita nila, lalo pat ang mga kilalang carrier na yan ng sakit, pagala-gala lang sa ospital. Iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan doon ang kadiring ospital na yan. Dito muna tayo sa mas maganda-gandang balita. Hindi Muling pinatunayan ng SB19 why they are the king of P-pop matapos mag-number 1 sa Billboard World Digital Song Sales Chart ang latest single nilang Damn. Another achievement unlocked moment nga ito para sa SB19 dahil ang kantang Damn ang first Filipino act na nanguna sa nasabing Billboard chart. Ito na ang ikalawang beses na napabilang ang kanta ng SB19 sa chart. Last June 2023, pumasok naman sa rank 8 ang smash hit nilang Gento. Sikat yung kanta na yan.
Kasing hot ng kanyang birthday photos ang usap-usapan tungkol sa kakaibang ganda ng aktres na si Andrea Brillantes. Dahil sa mga kuha nga ni Andrea, lutang na lutang ang kanyang pagiging sobrang Latina. May showbiz report si FMR DJ Mama Mia. May nanalo na sa pagiging sobrang Latina at ang nag-uwi ng corona, walang iba kundi ang aktres na si Andrea Brillantes. Ang concept photos na yan ni Andrea ay in celebration of her 22nd birthday. Bawat photo, playful, sexy, and downright hottie ang young actress. Ang mga birthday photo na yan ni Andrea, walang duda nga nagpa-wow sa maraming netizens at maging sa mga personality sa showbiz. Thriving at 22 nga si Andrea with all that is going on sa kanyang career, negosyo at syempre sa kanyang personal life. Gabi-gabing napapanood si Andrea sa Batang Quiapo bilang si Fatima. Busy rin siya sa pagmamanage ng kanyang own makeup brand while currently dating Sam Fernandez. And with that, ang masasabi lang ng mga nagmamahal sa'yo, deserve mo yan! Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita! Sa aming pagbabalik at Maki may bagong hugot sa bagong single. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mainit ang panahon ngayon, wala na nga bang amihan? At itatago ko na ba ang aking mga jacket? Makakausap natin sa linya ng telepono si Benny Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Sir Benny, ano po ang weather outlook natin ngayong weekend? Dapat ba magdala ng payong yung mga mamamasyal po? Magandang gabi po sa inyo. Sa ngayon ay may iral pa rin ang init na easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean at ilang lugar lamang po ang nagdadala ang magkakaroon ng mga paulan dahil po sa easterlies itong parte ng Mindanao and Visayas. Asahan lamang yung mga pag-ulan lalo na sa may Caraga, Davao Oriental and Southern Leyte kahit mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Pero yung epekto ng easterlies naman sa Luzon and other parts of the country ay partly cloudy skies at madalas po magiging maaraw naman in the coming days. Sasamahan pa rin yan ng mainit at maalinsangan na panahon lalo na sa tanghali at meron lamang mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulong. And so far wala rin tayong nakikitang mga bagyo or low pressure area sa paligid ng bansa na makakaapekto in the next few days. For Metro Manila, nakapagtala tayo kanina ng 34.6 degrees Celsius na air temperature po pero yung heat index posible pa rin umabot sa more or less 39 degrees Celsius. So lagi pong paalala sa ating mga kababayan, hindi lang sa Metro Manila, kundi malaking bahagi ng bansa, uminom pa rin po ng maraming tubig and then make sure po na magsuot lamang ng manipis at komportable damit para po makaiwas sa mga heat-related na mga sakit. At yan muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Officially, anong ba ang tag-init po next week? Next week kasi magkakaroon pa po ng pagbugso ng amihan. Bagamat ito ay hindi naman magtatagal at yung effect naman niya is hindi naman talaga totally magdadala ng malamig na panahon. Somehow mababawasan naman yung alinsangan. And then after that, possible na tayo mag-declare po ng pagtatapos ng amihan at pagsimula ng tag-init. Okay, maraming salamat po at good evening, Sir Benny Estareja ng Pag-asa. Salamat po. Gumawa ng kasaysayan kanina si Golden State Warriors guard Steph Curry sa kanilang panalo laban sa Sacramento Kings 130-104. 11 puntos lang ang nagawa ni Curry pero dahil pumukol siya ng 2 3-pointers upang maging kauna-unahang player sa NBA na may 4,000 3-pointers. Samantala sa iba pang laro, tinambakan ng Milwaukee Bucks ang Los Angeles Lakers 126-106. Nabaliwala ang 45 points ni Luka Doncic, samantalang gumawa ng 24 points, 12 rebounds, 9 assists si Giannis Antetokounmpo para sa Bucks. A love that lasts forever. Ganyan ang hugot ng singer na si Maki sa kakalabas lang na music video niyang Bughaw. Tampok sa video ang ilang memorable at masasayang moments ng mga magkakaibigan. Bida dyan sina Horizon member Kyler, Alexei Claire at Zeke Abella.
Perfect ang kanta na tungkol sa mga magkakaibigan forever, gaano man kalayo sa isa't isa. Kasabay niyan, inanunsyo rin ni Maki na maglalabas siya ng kanyang first full-length album na Color Coaster. Kung kailan yan, aabangan po natin yan. To be announced. Yes! At eto pa, answered prayer ng content creator at dancer na si Niana Guerrero. Ginulat ni Niana at Blackpink Lisa ang TikTok world sa dance collab na yan. Bigay todo ang dalawa sa pagsayaw sa newest single na ni Lisa from her latest album, Alter Ego. The collab ended sa isang shoulder tap ni Lisa kay Niana as if saying, "You did a good job." May 25.6 million engagement lang naman ang videong yan sa TikTok. Magkasama talaga sila. Oo, no? Wow. Kaya nga, nakita ko yung video. Si Lisa, pinapanood ko ngayon sa White Lotus eh. Okay. Yung Doon series. mo siya na ano. Hindi, of course, Blackpink siya, alam ko. Oo. Pero naging actress na rin siya ngayon. Tapos yun nga, actually sa totoo lang, tinanong pa nga sa'yo, sino sila? Sabi ko kanina. Hindi mo kalala? Hindi, yung Blackpink, kilala ko Jack, yung Tito isa. Jack. Yung isa. Hindi ko, naku, Ninya. Partner, yes. napaka-exciting ng week ngayon. Oo nga eh, pero happy weekend muna. sa Yes, ating mga oo. kaarangkada. And tututo ka ba mamaya? Oo naman. 9 o'clock, oo, very sige. historic. Magpupuyat tayo Ang dyan. mangyayari dyan. And I'm sure next week, exciting pa rin yan. At kahit itong weekend, siguro dapat marami tayong abangan sa mga magiging ganap, ng mga susunod na ganap sa mga balita. Okay, yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.